So, welcome to vlog number 5. Vlog 5 na ba tayo ngayon? So, title nito Old Man Kenneth. So, pag-upgrade tayo ng springs niya dahil gusto daw niya yung pang hardcore. Isa vlog. Bukas ko kaya ito, visual ko ngayon. Wow. Akit pa kayo kagad? Ha? Akit kayo? Ha? Wala. Mataas kaya? Ako dyan ah. Saan? Tanggalin na yan. Sweeper. Saan yung dati, diba? Ano yung tinanggal mo? Ha? Pinoy din na bata. Off-road niya? Hindi ko alam. Durandos. Tapos na. Goods. Dadama lang. Atap niyan. Ha? Ano? Spring? Wala. Kasi kahit hindi mo naman kailangan. Share ko lang sa inyo, no, ito ang isa sa pinakamasarap na feeling, no, magbukas ng pyesang hindi naman sa'yo. Share lang. This is what you call living the life. Magbukas ng pyesang hindi naman sa'yo. Tsaka mo sasabihin, wow! Pero hindi naman sa'yo. Hindi na. Heavy na yan. Ha? Heavy na yan. Tapos matakas pa. Oo. Hindi mo kailangan. Hindi na. Tignan mo yung difference na ng dalawa. Paikutin natin. Yung maganda. Nakawit mo siyang ganun. Slow and shit. Opa. Paikit ka ng tamino nga. Pero pag magbubuhat ng gulong, gusto kaya ka nagpilitas sa ito. Ganito lagi yung position mo. Tapos, squat ka. Hindi mo kukunin yung likid mo, squat ka. Sa kuya, ako masaraan. Tapos, gagamitin mo ito. Pang sentro.
Yun na, may jerrycan na. Abot ba? Abot yan. Nakaba yan eh. Oo. And we're back! So, nandito pa rin tayo sa vlog number 5. Dahil nung vlog 4 natin, nasiraan tayo ng winch nung nag-night trail tayo. So, Bumili ng bago. nag-upgrade tayo kasi nung last time, kwan yun, 10,000 pounds yun. Yung last winch, yung lumang nakalagay sa akin sa Tacoma. Ngayon, kumuha na ako ng 12 pounds. Sabi nila medyo overkill, pero go big or go home na lang to eh, parang gano'n. Ngayon, bubuksan natin to. Ito ang mas masarap sa feeling, yung sayo. So, yung yung last na labas natin, nasiraan tayo ng winch nung nagre-recover tayo ng isang tropa natin. Yung hood. Hindi, nagkiklik yung solenoid eh. O baka nag-short na siya. 10,000 pounds yun, although yung Tacoma is rated 8,000 pounds, pero ideally 10,000 pounds. Pero nag 12,000 pounds na ako. So, paano ba mag-compute ng winch na kailangan mo? So, yung gross weight ng vehicle times 1.5. Yun na yun. Kunyari, kung ang truck mo is 5,000 pounds times 1.5, so 7,500 na pounds ang kailangan mo sa winch. Although, pag nasa sitwasyon ka, medyo malalim yung pagkakalubog mo. So, syempre, more than yung rated na kailangan mo yung winch, di ba? So, yan. Balikan nyo yung vlog 4 namin. Nandun yung nagre-recover kami nung isang kasama namin doon. So, tapos pag may mga kasamang mabigat, doon naman siya magiging kailangan dahil syempre hindi lang naman para sa sarili mo yung winch na yun, diba? minsan magre-recover ka ng makasama mo tapos yung sasakyan niya is mas mabigat kaysa sa'yo, mas maraming dala, ganun. So, daming dalang adobo. Daming dalang adobo, daming dalang lutuan, di ba? Kasi lalo na pag kitchen rig yung sasagipin mo, di ba? Siyempre yung mga kitchen rig na yan, nag-invest na sila sa mga gamit pang kusina, di ba? Tayo, doon na lang tayo mag-invest sa mga pang-recover sa kanila. So, warranty. Ilang years naman yung warranty nito? Lifetime warranty. Although yung nasirang winch, pwede ko namang ipaayos yun. Papaservice ko na lang siguro kung hindi makuha sa ayos. Ililipat ko yun sa likod ng Tacoma para pwedeng harap at likod pwede mag-recover. Kahit anong posisyon. Kahit anong posisyon. Dirty life. Tingnan mo yung ilalim niya. Hindi, wireless ata. Tingnan mo yung ilalim niya. Pero tignan mo, meron siyang Wi-Fi. Baka may wireless to. Baka nasa kabilang box. Baka may wireless feature. Wow, wow. Wow. So, katatapos lang pala ng birthday ng pangalawa kong anak. So, ito ang regalo ko sa kanya. Winch. Ganito, kasamang ganyan. Paano ba to? Ganito yata ito eh. Ganyan siya.
Ano Kenneth, lagyan na natin ng ganito yung sa'yo. Ano ba yan? Yung wide winch mo. Aba. Bukas. Bukas. Bukas para sa Sunday. Eh. Magsisimpa muna ako bago natin gawin. So, yan, nag-go ako ng ano, ng 12,000 pounds, pero rated pa rin naman siya, kaya pa rin siya ng sasakyan kasi 650cc naman ng dapat na rated para paganahin tong mga ganitong winch. So, more than that naman yung battery na nilagay ko sa Tacoma. Nag-upgrade na rin ako doon, so nothing to worry about sa operation nito. Nalabas na natin to. So, kaya tayo nag-winch, kaya tayo nag-warn dahil unang-una, syempre, matagal na to sa industry. Tapos, isa siya sa top of the line in the market ngayong era na to. Marami na mga available, may mga Smithy-Built, Keeper. Meron din yung mga nasa Amazon, yung mga Rugsell. Meron. Okay din naman yung mga brand na yun. Pero, syempre, kumbaga parang investment na rin to. Parang Mas rated. investment na rin to, di ba? Parang alam mo sa sarili mo na hindi siya agad masisira, di ba? Pag ginamit mo. Tsaka syempre, ito yung available dito sa shop. So, kaya ito rin yung kinuha natin. Nung nakaraan, nag-install din kami nung ibang brand nung tinulungan natin yung isang tropa. Insert ko yung clip. Yun. So, tinulungan natin siya mag-install dahil medyo may kabigatan din kasi. 12.5 pa na. 12, synthetic. So, hanggang dito na lang tong vlog natin ngayong araw na to. Sa ko na lang to install sa weekdays after work. Para may habol hanggang may next habol weekend. hanggang March 30. May event pala kami sa Rigs and Coffee Part 2. So, sana makapunta kayo. And yung kalimutan mag-like, share, and subscribe. Okay? Peace!